nabang sa bertud. Kuya Bani naman, huwag kang magsalita ng ganyan kay Lolo. Parang inaabangan mong mamatay na siya. Nagsasabi lang ako ng totoo, Arlina. May sakit na si Lolo. Hindi na nga niya kaya manggamot eh. Kaya bakit pinapatagal niya pa ang pagpapamana ng bertud? Sa akin din naman mapupunta yan. Dahil ako ang panganay sa ating dalawa. Puro na lang bertud ang bukang bibig mo. Hindi ka pa nag-aalala sa kalagayan ni Lolo? Tumigil nga kayong dalawa magkapatid sa pag-aaway. Ako magdedesisyon kung kailan at kung kanino ko ipapamana ang bertud. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Pipili pa kayo sa amin ni Arlina kung sinong pagbibigyan niyo ng bertud? Ano naman ang kayang gawin ng babaeng yan? Mas malakas ako sa kanya kaya ako ang karapat dapat magmana ng bertud. At hindi siya. Kaya ibigay niyo na sa akin yan. Pwede ba tumigil ka na? May sakit si Lolo at hindi makakabuti sa kanya yung ginagawa mong pangungulit. Hoy Arlina, alam kong sip-sip ka lang dyan sa matanda na yan. Huwag ako. Subukan mo lang kunin niyang bertud at malilintikan ka talaga sa akin. Stay. Die. Ako si Arlina. 86 years old na ako sa mga panahon na to. Nangyari ang karanasan kong to noong 15 years old pa lang ako sa Samar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Sa edad kong 86 na to ay hindi pa naman ako ulyanin. Malabo lang ang mga mata ko dahil na rin sa katandaan. Kaya pinasulat ko na lang ang kwentong to sa apo ko dahil gusto kong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko noong manahin ko ang bertud ng Lolo Astong ko. Si Lolo ang nagpalaki sa amin ni Kuya Bani. Bata pa lang kasi kami ay nakipaglaban na si Lolo Astong sa mga aswang at iba pang mga elemento. Ilan sa mga nakalaban niya ay gumanti at pinatay ang mga magulang namin. Kaya simula nang maulila kami ni Kuya Bani ay si Lolo Astong nang kumupkop at nagpalaki sa amin. Bata pa lang ay mahilig na sa barkada si Kuya Bani. Hindi siya napipirme sa bahay at palaging nasa galaan. Wala siyang kahilig-hilig sa mga gawain ni Lolo. Kahit ang pagtulong sa panggagamot ay hindi niya magawa. Ako ang palaging kasama ni Lolo tuwing nanggagamot siya. Kaya nagtataka ako kung bakit pinag-iinteresan makuha ni Kuya Bani ang bertud. Wala nga din siyang amor kay Lolo eh. Dahil sinisisi niya to sa pagkamatay ng mga magulang namin. Hindi naman nagkulang si Lolo Asong sa pangaral kay Kuya Bani. Pero lumaki pa rin siyang basagulero at walang respeto. Kaya lang naman umuwi ng bahay si Kuya Bani ay para lang makuha ang bertud ng Lolo namin. Paano ba naman kasi? Malakas ang kapangyarihan ng bertud ni Lolo Astong. May kasama pa tong libreta at mahiwagang kampilan. Ang libreta ay isang maliit na libro kung saan nakasulat ang mga orasyong Latin o mga buhay na salitang pwedeng gamitin sa kabutihan at kasamaan. Depende to sa pagkatao ng gagamit nito. Kaya naman sobrang pag-iingat ni Lolo para hindi mapunta sa masamang tao ang bertud. Ayon kay Lolo, ang bertud na to'y nakuha niya raw sa kaibigan niyang duwende. Hindi ko alam ang buong kwento kung paano niya nakuha to. Basta ang sinabi sa akin ni Lolo nung nabubuhay pa siya, iniligtas siya ng duwendeng to noong World War II at binigyan siya ng bertud, libreta at kampilan. Bilang kapalit daw ay ilalaan ni Lolo ang buong buhay niya sa panggagamot at pagtulong sa mga nangangailangan. Arlina, apo, mahina na ako. Panahon na para ipagkatiwala ko sa iyo ang libreta pati na ang aking bertud. Po? Pero Lolo, bakit hindi na lang po kay Kuya Bani? Tutal, siya naman po ang may gusto niyan. Painitin ang ulo ng Kuya Bani mo. Simula pagkabata ay mainit ang ulo niya tuwing hinahaplos ko to. Hindi katulad mo. Ang bertud ay hindi pwedeng mapunta sa mga taong may mainit na ulo. Pero bakit po sa akin ninyo binibigay? Babae po ako, Lo. Hindi ko kaya ang ginagawa niyong pakikipaglaban sa mga aswang at maligno. Kaya mo, apo. Tutulungan at aalalayan ka naman ng bertud at ng libreta. Pero Lo, inaalala ko rin po kasi si Kuya Bani. Baka po lalo